So dito mag-renew po tayo and then SQL po. So ang gagamitin po nating SQL command is create database po, and then yung database po na i-create natin is yung surname ko po. So tabayo yung underscore tv po. So ayan, then go po natin. Tapos yan, nakapag-create na po tayo ng database. So dito magre-create naman po tayo ng table. So pindutin po natin yung database na ginamit, tapos SQL po ulit. Tapos ang SQL command po na gagamitin natin is create table naman po. So ang table na i-create natin is customers. Ayan. Customers. Dito po sa may customers po natin na table, mayroon po diyang customer ID. Dito po sa customer ID natin is naka-int po siya and then primary key po. Tapos dito naman po sa first name po natin is naka-varchar po siya kasi pangalan nga po. Siyempre, kung may first name to, dapat may last name din po. Kaya yan, last name po natin is Varchar po. Varchar po ulit. Tapos dito po is email po. Email po ng customer. So, naka po siya. Varchar lang din po. So, dito po magre-create po ulit tayo ng table. So, gagamit po ulit tayo ng create table tapos orders po. Dito naman po sa may create table orders po natin or yung table po na orders natin ay makikita po natin dito yung orders ID. Naka-int po siya and then primary key din po. Tapos, order date po. Tapos, gagamitin nyo po dyan is date. And then, after po ng orders date, may customer ID din po na naka-int. After po ng customer ID, foreign key naman po na customer ID is references customers or customers ID. Tapos dito, magre-create din po ulit ng isang table. So, gagamit ulit tayo ng create table, tapos yung products. So, dito sa products, may makikita po tayong product ID, product name, tsaka price.
Tapos dito naman po is pinindot po ulit natin yung database natin na create, tapos pumunta sa SQL, and then gagamit po tayo ngayon ng SQL command na insert into. So ito po ay gagawa na tayo ng data ng mga table. So dito po is insert into customers, yung customers ID, and then yung first name, last name. So yan. So, ito na po yung first data natin. Siyempre, yung customer's ID is 1, and then yung first name niya. So, example dito is yung pangalan ko, which is Antoinette, and then ang aking last name is Tabayoyong. And then, yung email dito is antoinette.tabayoyong@gmail.com. So, yan po yung ating first customers. So, ito naman po yung second customer natin. So, ang ID niya po is 2, and then ang first name niya is Elisha. Elisha. Yun. And then, ang ating last name naman po sa kanya is Baltasar. Tapos, ang email niya po is elishabaltasar@gmail.com. So, dito po is yung ating pangatlong customer. So, ang pangatlong customer po natin ay si Alice Johnson. First name Alice, and then the last name is Johnson. So, ang magiging email niya po is alicejohnson@gmail.com. So, after po mag-insert into sa my customer, so susunod po natin na lalagyan ng data is yung product. So, dito, gagamit po ulit tayo ng SQL command na insert into. So, yung table natin is product. So, tatawagin po natin siya. So, dito po sa ating products, may product ID, product name, tsaka price po tayo dito. Ito po ay ang ating first product. Ang ating first product ay laptop. At ang price po ng ating laptop ay 999.10. So, yan po yung ating first product. Sa second product naman po, so, lalagyan natin ng product IDs 2. And then, ang product po natin dito ay smartphone. Smartphone po ang ating second product. Ang ating smartphone naman po is may price na 499.99. Yan po yung price ng ating smartphone. So, dito po sa third product,
So, dito po is tablet po yung third product po. And then, may price po siyang 299.99. So, dito naman po, mag-i-insert din po tayo ng data sa orders. So, gumamit po ulit tayo ng insert into na SQL command. So, lalagyan natin ng data yung orders na table. So, dito sa orders na table, mayroon po siyang order ID, order date, tsaka customer ID. So, here po, may yung order ID niya po is 1, and then example po is yung order date niya is 2023-10-01. Yun po yung example na order date. And then, yung customer ID niya is 1. Same lang din po sila dun sa may order ID. So, ganun din po. 2, tapos 2023-10-02, tapos 2 po ulit. And then 3, 2023-10-03, tapos 3. Yun po yung dun sa orders. So, una ko na po dito, and then ayun na po yung mga data na nilagay ko sa customers, orders, tsaka sa product po. So, yan na po yung mga data na nilagay ko or na-insert. So, dito po is yung SQL command po na gagamitan natin is yung drop table. So, aalisin po natin yung table na orders. So, go na po natin siya. So, yan, na-delete na po yung order. So, dito is magdi-delete naman po tayo. Dito is SQL command po natin, dito is delete. So, ang i-delete po natin is yung dun sa may customers, yung may ID na 2. So, delete from customers where customers ID is equal to 2. So, dito, madi-delete na po yung customers natin na may ID na 2. Kung mapapansin nyo po dito, wala na po yung customer natin na si Alicia kasi na may ID na number 2.